Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kapuntos, magandang tanghali, hapon o gabi. At sa pagkakataong ito, atin mo nang balikan saglit yung mga kaganapang nangyari noong panahon na nagbabanggaan si Father Darwin Gitgano at saka si Eliseo Soriano. Kung natatandaan ninyo, minsan May 3 yun eh. May 3, 2020, May 3, 2020, ng hapon, tumawag sa amin si Mel Magdaraog. Narito yon. Pahingi nung setup ng Zoom. Oh, wala ako sa kwarto ko. Natin Wala ako sa kwarto ko. Para mamaya, meron na kami activity ngayon. Mamaya, tawag ka, mga 7:30. Ayun po. So, kitang-kita po sa naturang video na sinabi ni Father Darwin, tumawag ka uli mamayang gabi. Pero, si Mel Magdaraog nagpumilit. Kasi meron kasi kami posisyon ng hapong yon. Si Mel Magdaraog nagpumilit. Kaya, nagkaasaran silang dalawa. Eto po. Hindi na ako pwedeng tumawag ng 7:30. Oras na ng ano yun. Meron kaming programa ngayon. Until 7:30 pa. Meron kaming procession ngayon. Ay nako, huwag kang magdahilan ng ganyan, Mr. Gitgano. Magla-live kami ngayon. Tingnan mo ang live ko. Kita ngayon kay, maniwala ka, susubo kita ngayon kay Brother Eli. Huwag kang magdadahilan. Kahit sino. Ang yung puno mo, ang maraming dahilan, ang dating daan, ang daming dahilan. Ngayon mo mapapatunayan kung marami kaming dahilan. Sige. Huwag kang magdadahilan na may activity ka. Tawag ka mamaya. Huwag kang magdadahilan. Kayo ang magdahilan. Masusubo ka ngayon. Lalong-lalo na si maniwala ka, tatawagan kita ng tatawagan. Pag hindi ka pumasok mamaya, sige ka. Welcome ka mamaya. Tawag ka. Siguraduhin mo lang na maayos yung Zoom mo na yan, na nakakaintindi ka gumamit ng Zoom. Yes. Siguraduhin mo lang, Mr. Gitgano. Ikaw ang magsigurado. Sigurado na kami. Ayun po, kitang-kita naman po sa naturang video na nagalit si Mel Magdaraog kasi si Father Darwin hindi agad na susunod sa gusto niya dahil meron kami activity. Tapos inasar pa niya, and then sabi ni Father Darwin na marami silang dahilan. Sabi naman ni Mel Magdaraog, baka mapasubo ka mamaya. Pero ang katotohanan pala sa behind sa nangyari pala, si Mel Magdaraog palang napasubo ng gabing yun kasi siya ang pinagalitan. Pinagalitan pala si Mel Magdaraog. At least nag-effort siya na papasukin kami. So ating ituloy. Kung natatandaan nyo po, may sinabi si Brother Eli Soriano na si Father Darwin daw sinungaling. Reverend Father daw, sinungaling ka. At dahil si Father Darwin ay hindi nakapasok, napaasa lang sa wala, sinabi niya kay Brad Mel, sinungaling ang puno ni Brad Mel. Nagalit si Brad Mel. Pakinggan niyo. Ako daw ang sinungaling. So wala kayong ibang kausap dito. Wala naman kayong ibang kausap dito. Kundi anong gusto mo? Naririnig nyo kay Brother Eli. Oo. Dahil akala ko, totoo ang kanyang sinasabi. Nagpa-follow ako sa kanya. Tawag ka. At lahat ng from Monday to Thursday Bible study namin, sabi niya, ikaw ang itatopic ko. Totoo ba yun? Hindi naman. Si Church Darwin ang kanyang topic pag Monday. So, sige.
Total, ganun pala talaga ang gusto niyo. Ano po? Ano po? Sinungaling. Sino? Yung puno mo, sinungaling. Huwag kang masyadong magsasalita ng ganyang mga parating. Totoo yan. Siya ang unang Alam mo, namatang sa akin. hindi ka kailangang kasi masusubo ka dyan sa mga pananalita mo na yan. Okay, sabihin mo, Brother Lee. Lalo na ikaw, Ngayong gabi. Di ba pare ka? Oo, pare ako. Oh, hindi ka Ngayong dapat gabi. ganyan. At tawag ka may gabi, ha? Okay, nakausap din kita. Kinakausap kita ng maayos, hindi ka dapat ganyan. Hindi ko sinasabing ang papa mo sinungaling. O ayan, tingnan nyo kung paano magpatutsada ang dating daan member na ito na si Mel Magdaraog, ha? Sinabi ni Padre Darwin na si Eli Soriano sinungaling kasi maraming beses nagpaasa na tawagan daw natin, yung mga hotline, kontakin daw natin, mag-chat tayo sa comment section, mag-uusap daw sila. Maraming mga sinasabi, yung aming mga chat naman, pinagbuburan ng kanilang mga miyembro. Tapos ngayon, sabi ni Father Darwin kay Mel Magdaraog, sinungaling si Eli Soriano. Nagalit si Mel Magdaraog. Akalain mo, biglang napunta, wala akong sinasabi na yung papa nyo sinungaling. Ba't napunta sa papa? Ha? Ang tawag dyan, patutsada. Yan ang istilong ginamit ni Jared Almasora doon kay Mark Umbao. Nang sabihin Jared Almasora, ano ka naman Mark Umbao, ayoko namang sabihin sa'yo, nagago ka. Diba? Ayoko naman sabihin sa'yo na tarantado ka. Pero binabanggit niya. Diba? Oh, siya may sabi nun. Nagsasalita pa ako na ang papa Dapat niyo, mo- loko-loko at sinungaling. Wala akong sinasabi. Dapat yung puno mo ang pagsabihan mo. Siya ang nagsasabi na sinungaling ako. Hindi ka nga dapat magsasalita ng Hindi ganyan. ka. Dahil wala akong sinasabi na ang papa ninyo, may mga papa kayo Bakit na umabot ka, masyado papa? pagdating sa babae pati sa lalaki. Wala akong sinasabing ganun eh. Umabot ka sa to, Papa. Papunta ako ng Luzon, papunta ka ng Mindanao. Yan, kaya ang sabi ko, yung estilo ng dating daan, kopya-kopya na lang yan. Madali lang yung anuhin sila. Kasi yung kanilang estilo, patot sa dahan, the best talaga sila pagdating sa patot sa dahan. Yan din ang ginawa ni Almasora kay Mark Umbao sa debate. Sabi niya kay Mark Umbao, ano ka ba naman Mark Umbao? Ayoko naman sanang sabihin na gago ka. Ayoko naman sanang sabihin na tarantado ka. Alam mo yung ganun sila. Ayoko sanang sabihin pero sinasabi. Yan ang style ng dating daan. Pare-pareho talaga sila pagdating sa patot sa dahan. Alam nyo, yung patot sa dahan na yan, yan ugali ng mga matitinong lalaki. Bakit ugali yan ng mga bakla? Alam mo yung mga bakla, pag sila nag-away, puro patot sa dahan. Pasinin nyo, ang mga bakla, pag sila nag-away, puro patot sa dahan. Ang mga lalaki, hindi, suntukan diretso eh. Diba? Ang lalaki, pag ang lalaki nag-away, suntukan diretso. Diba? Upakan agad. Pero pag bakla nag-away, naku, patod sa dahan, grabe. Ganyan. Ganyan ang estilo na mga ang dating daan. O, tinan nyo, yung ginawa ni Mel Magdaraog. Tumawag siya. O, anong nangyari sa sunod? Talaga naman, pero ang sabi ni Padre Darwin ay malinaw. Tumawag ka mamaya. Pahingi nung setup ng Zoom. Oh, wala ako sa kwarto ko. natin Wala ako sa kwarto ko. Para mamaya, tested Meron na kami natin. activity ngayon. Mamaya, tatawag ka, mga 7:30. Mamaya, tatawag ka, mga 7:30. Yun ang nangyari. Kaya nung gabing yun, habang naghahaponan ako, kasama ko si Alexander Ayade at saka si Marlon Mejorada doon sa kusina, sa kumbento. Muling tumawag si Mel Magdaraog, mga 6:40 PM. Eto. Hello. Hello. Hello po. Si Mr. Gitgano po. Andun sa taas. Bakit po, Brad Mel? May isinend na po akong yung Zoom ID na papasukan niyo maya-maya. Kung pwede sana ngayon matest na po natin.
Zoom ID? Itinex ko dito. Oh, Zoom ID. Dito, itinex ko dito sa number niya. Itinis mo sa number niya. Oo, yan. Itong number na to na tinawagan ko ngayon. Ah, ito number ngayon tinawagan mo. Oo, sino po ito? Si Jando po ito. Oh, Brother Diando, baka pwedeng tayo nang mag-usap para si Mr. Gitgano maipasok natin mamaya. Baka pwedeng mag-open ka na ng Zoom, tapos pakipasok mo yung ID na yan. Matest na natin ngayon ang audio natin at saka video. Ipasok mamaya? Saan siya ipapasok? Para makapagtanong siya kay Brother Eli. Di ba magtatanong siya kay Brother Eli? Ah, magtatanong siya ngayon. Bernis pala ngayon, ano? Oo, Bible exposition ngayon. Schedule ngayon ng tanungan. Di ba gusto niya, gusto niya magtanong So, may schedule siya mamaya? Magtanong? Oo, kung pwede sana, maipasok na natin, matest na natin kung ano ang stability ng ano ninyo, ng net ninyo. Oh, sige po, sige po. Mamaya, kumakain pa. Naghapon na pa kasi ako eh. Sige. Pero hintayin ko po sana kayo, Brother Diando. Matest natin. Nandyan, itinex ko na yung ID. Ika-copy-paste mo lang yan sa Zoom. Pumasok ka sa meeting and then makikita ka namin dito. I-admit ka namin para matest natin ang iyong audio at saka ang iyong video. Nag-send ka ng link sa akin? Oo, mayroon na akong isinend yan. Dito sa number na to, itong number na tong tinawagan ko. Ano yan yan? po, ID lang yan, wala nang password yan, wala nang password. Wala lang. Ano to? Invitation mo to? Oo, yan na. Wala nang password yan, diretso na yan. Okay, at yun po ang nangyari, no? 6:40 tumawag siya. So ako, nagmadali akong umakyat doon sa kwarto ni Father Darwin para i-ready yung ating pagpasok sa kanilang Zoom. Mga 7:15 muling tumawag si Mel Magdaraog. Pakinggan ninyo. Hello ba? Hello po, Brother Jando. Wala ka pa. Naghihintay kami dito sa Zoom. Oh, ina-open ko pa yung internet. Basta ang gagawin mo lang dyan, Brother Jan. Ang gagawin mo lang yung number, ika-copy-paste mo lang doon sa meeting ID ng Zoom. Punta ka lang sa Zoom, pag nag-open ka, i-click mo yung join meeting. Tapos, pag nag-open na, doon sa meeting ID, ilagay mo yung mga numbers na itinasa ko sa'yo. Pag click mo yon, makaka-join ka na dito sa natin. Aba. Ating video room. Wala namang password na ito, diretso na tayo dito. Kailangan na makita kita dito sa sa video. Aba. Sige po. Salamat po. Ayun, so nung gabing yon nakapasok kami na lumabas yung mga lyrics nila, kanilang mga kanta bago magsimula yung lyrics. Sabi ko kay Magdaraog na, Brad Mel, yung video na nakita ko walang audio. Pwede mo ba lagyan ng audio? Nilagyan nila ng audio ngayon, yung video. Maya-maya konti, pumasok si Father Darwin at nag-pray for deliverance sa buong kwarto. Habang ginagawa ni Father Darwin yun, biglang namatay yung kanilang video at audio. Ang nakalagay na lang doon is parang black na may nakalagay na audio. Wala na ako naririnig, wala na kami nakikita. So, ang iniisip ko na lang is baka tawagin kami mamaya-maya pag oras na namin. And then, nangyari, mga 9:30, kasi 10 dapat matapos ang programa mga 9:30, nawala na yung live. Pinutulan nila yung live. Tingnan nyo. Ha? Pero sabi po sa Biblia, teka. Father Darwin, the meeting has been ended by the host. Ayan. Hindi tayo pinapasok. Hindi na. Brother Wendell, kung nagmo-monitor po kayo dyan, Brother Wendell, pakitingin na lang po kung nagpapatuloy pa ba ang programang itanong mo kay Soriano. Ayan, nawala, di ba? Nawala. Pinutol mga 9:30. So, ako'y nanawagan kay Brother Wendell, kung nanonood pa sila ng mga sandaling yon, na tingnan ng live ni Eli Soriano kung andyan pa rin ba. To make it clear na talagang nandyan nga. Ay ayun, so tiningnan, wala na, nag-end ang programa. Ang aga nag-end ang programa. At dahil dyan, tinawagan namin si Mel Magdaraog 5 beses. Eto.
Pero, sinungaling talaga mga kaibigan natin, no? Yan. So, Ayan. kanina, meron tayong test, no? Para po makonect tayo sa kanilang live, no? Okay. At meron talaga kayong test kanina, Brother Jando. Meron talaga test. Ito, Kaya nga, hindi nakapasok sila, Brother Windel, dahil inuuna natin sila no? Tuloy natin pakinggan si Brother Mel po na tumatawag sa atin na gutom, agresibo, pero nadismaya tayo no? Dahil sila na ang naghamon ngayon na nakakonect tayo. Recorded yun, ha? Recorded natin. Nagte-test tayo, no? At ngayon, paasa pa rin, no? Ito, tuloy natin. Okay, so, tawagan ni si Brad Mel. Brad Mel. Brad Mel. Teka. Daming calling dito. Daming call. Ano kaya ang dahilan? Siguro, sa ano natin? Ano kaya ang dahilan? Yan naman, na-test naman ninyo, brother, no? Ito, Brad Mel ADD. Tawagan po natin si Brad Mel. Hindi na tumatawag sa atin, no? Kanina, kahit nag-procession pa tayo, ay, very aggressive na natawag talaga siya, no? Ito, tawagan natin. Uy! Ano ba yan? Pinatay. Brother Mel yun? Brother Mel? Nag-ring na yun ba't pinatay? Ulitin mo, brother. No? Yun po ay number ni Brother Mel. Hindi na tayo sinasagot, no? Tatangan natin. No. So, things... Ba't pinatay? Tawagan po natin. Tatawagan natin ulit, no? Dahil nakamonitor sila sa atin, pati si Brother Eli Soriano at kanyang mga manggagawa, no? At atin talagang face to face na haharapin, no? So 3 times na ba, brother, no? Binigo na tayo nila, no? So pinatay na naman, no? Nagre-ring ba 'yon? No? Teka. Dahil natin si Brad Mel. Buti na lang, may number na tayo ni Brad Mel, magandang tulong yung siyang kumontak sa atin, Napakagandang tulong po nun na si Brad Mel po mismo ang kumontak sa atin. Ay. Narinig din niyo, hindi na makontak, no? Ganina, very aggressive. Wala lang. Ulitin natin. 3 times, no? 3 times na po yun. Ito, pang-apat na pong beses ito. Tawagan po natin. Ito po. Gusto ko pong malaman bakit po biglang namatay. Wala tayong connection doon. Sila lang may connection doon. Ay. Pinapatay talaga ni Brad Mel. Tingnan nyo, mga kaibigan, no? Agresibo, no? Nagre-ring talaga yun, pero nagre-ring, no? Niya. At pinapatay, no? So, tingnan nyo. Pang-5 beses na po to at pang-last. Hindi naman ako naniwala nung mga definition sa mga kapatid natin yung ADD, ang dating duwag. Ay, wala na talaga, mga kaibigan. Kita ninyo, no? Wala na to. Siya pa ang naghamon, siya pa ang nagtetest sa ating... kaya nga hindi nakapasok si Brother Paul na excited pa naman sa ating talakayan. 2 hours and 30 minutes sana ang ating igugugol sa mga katanungan ninyo, no? Pero wala. So atin na nang papasukin sila si Brother Windel, no? Ano pa yung internet natin, lag pa masyado. So, pero hindi tayo naputol. Hindi tayo naputol. Okay, so yun po kitang-kita naman doon, tinawagan ng 5 beses si Mel Magdaraog dahil hindi kami tinawagan. At kinonfirm naman yan ng isang vlogger na member din ng MCGI, yung Broccoli TV. Narito ang kanyang vlog. Yan guys, yan po yung compilation ko ng mga buong pangyayari mula umpisa hanggang kanina Friday. Hindi po nakapasok si Father Gitcano. Nabanggit pa niya ako dun sa huling clip, no? Medyo nakakadismaya
No guys, aminin natin hindi, nakakadismaya, hindi siya napagbigyan. After nung mga hamon ni Brother Eli, hindi siya nakapasok, hindi siya tinawagan. Tinatawagan niya, hindi pa rin siya nakapasok. So, tingin ko wala na mangyari dito, magiging online debate na lang to, kanya-kanyang post ng videos. Wala nang paghaharap na mangyari. Thanks for watching guys, have a good day. Kayo na lang humusga. God bless you. Ayan, so kitang-kita po na si Eli Soriano ay takot at nakaramdam ng karuwagan kay Father Darwin Gitgano. At ngayon, ito ang kakaiba. Talagang kakaiba talaga ito. Dahil sa pagkakataong ito, may sumipot na dating membro ng MCGI na nandoon mismo sa pangyayaring ito. Ha? At nabigyang linaw kung bakit kalagitnaan pa lang wala na ako natatanggap na video sa kanila at audio. Wala na. At bakit na-entertain, bigla na lang pinotol yung yung aming connection, walang man lang paliwanag si Mel Magdaraog. Nabigyan na rin ng linaw. Tinawagan namin 5 beses, puro pinapatay ang call. This time, may lumitaw, bagong pasabog mula sa dating member ng MCGI. Nung gabi pa lang yon, pinagalitan pala si Mel Magdaraog. Ha? Pinagalitan pala si Mel Magdaraog. Ang reason bakit niya kinausap si Father Darwin. Ang isa pa sa mga reason bakit gumawa ng paraan si Mel Magdaraog na makapasok si Father Darwin. Alam pala ni Eli Soriano, nandyan si Father Darwin sa linya ng magtatanong. Pero sinadya niyang huwag tawagin. Nabuking. Eto, pakinggan natin ang kamakailan lang nangyari. Sumipot sa Worldwide Catholic Bible Study, isang dating MCGI na binuking niya. Pinagalitan si Mel Magdaraog at never tinawag kami ni Eli Soriano gayong alam niyang nandyan kami. Narito. Wala pa. Meron ka bang ibang tanong? Dati ka pala MCGI? Opo. Mga 2 years na. College. Opo. Doon ako tumagal. Pero galing din ako, nag-INC ako, SDA, tapos nag-born again. Tapos natagalan ako sa MCGI. Yan po yun. Okay, meron ka ba iba tanong bro? Wala na. Bro Jando. Wala na. So, salamat po sa katanungan po, sa sagot po. Bro Jando, pwedeng tanungin si brother? Ay, go ahead, Brother Angel. Ikaw na muna. Oh, kasi itong sister wife ko tsaka yung mga kapatid niya mga MCGI. Ngayon, itong kakambal niya mismo MCGI pa rin hanggang ngayon. Lagi sila nag-uusap pero hindi na sila nag-uusap tungkol sa relihiyon nga dahil napipikon siya pagkat natatanong. Ngayon, tinatanong niya ngayon ni Mrs. Ano ba talaga yung mga ano diyan at paano ba yung proseso at ilang beses ba daw kayo lagi walang pera ngayon yung kakambal niya na MCGI. Ano ba yung ano diyan bro? Ilan anong klase yung mga pag-aabuloy diyan? May pasasalamat, may paghahandog. Ilang klase ba yan? Pera pa dun sa lingguhan niyo yata. Ilang klase ba yung pag-aabuloy diyan? May alay-alay pa. Katatakot bro. Katatakot. Ano? May captive market pati negosyo nila, dapat suportahan mo. Yun na nga. Hindi lang ang abuloyan, talagang tukahan. Tukahan dito. Tutukahan ka ng ganyan sa'yo. O tutukahan, captive market, tapos negosyo nila, dapat bilhin mong produkto, gano'n, may mga sabon, kung ano-anong mga produkto galing sa palit sentral. Talagang sila kulto. Dapat huwag kang magreklamo kasi sa Diyos yun. Sabi niya. Kaya pero ubos yan ng pera. Sinong signatory at sino pwedeng gumastos? Si Brother Eli. Hindi, wala na si Brother Eli. Namatay na yon. Hindi nga. I mean, before. Diba? Pero sa Diyos daw yon. Pero sinong gumagastos nun? At kanino nakapangalan yon?
O sa Church of God ba? Sino presidente na Hindi, naka... wala nga transparency. Hindi pa rin dito sa atin sa Katolik, mayroon talagang ganito, mayroon naka-post na ganito, may announcement na pera na kolekta. Hindi. Sa kanila, talaga pag nakuha, alam mo naman ilang miyembro niya, nakukunan mo. Kasi, kaya nga nagawa ng ang abuluyan niyan, nagagalit sila dahil matagal ang yung pasalamatan. Dahil sa katagal ng pasalamatan, 'di ba, mayroon pang mga commercial yan. Yung mga commercial na doon mo kakaroon ng kainan, mga ganyan. Nandun din ang mga commercial break nila na negosyo nila, pares ng hydrogen water, hindi naman aprobado sa sa FDA, pati yung sa sardinas nila na hindi na aprobado. Marami pong talaga diyan na ginaganunan mga negosyo na overpricing talagang negosyo. Oh, okay. So Opo. ilang yon yung mga pag-aalay nyo, ilang beses at ano yon, bro? Yan, hain, Thanksgiving, tapos Thanksgiving. Basta maraming tulungan, pati yung concert ng Waze FM, pati lahat ng basta marami Concert. yan. Oh, karami-rami nandiyan yan na-expose sa Reddit. Sa Reddit. Katakot-takot nga, hindi nga galit na galit sa Katoliko na mayroong bayad ang konti lang naman yun. Kung tutusin Paano ko, ka umalis ka na, dyan, bro? Paano ka umalis pa? dyan? Paano ka umalis sa MCGI, bro? Matanong lang namin. Opo. Paano ka nakaalis dyan? Paano nag-alis ako? Kasi hindi ko na talagang matagal na ako kasi hindi ko matanggap talaga nung ang niya. Yung sila ang yung iglesia ba na sila ang iglesia. Kaya kahit pumapasok ako, tapos maraming mga revelations silang na inaangkin nila sa kanila nangyayari sa loob ng iglesia. Oh. Kahit naganap na noon, sa kanila nagaganap. Kaya parang habi ko, ito? Natapos na ito sa panahon pa na mga apostol, nangyari pa sa panahon ng Ganun nila ang ginagawa na kaya palakpakan din ng mga tao para mapasabay ka rin. Kaya minsan talaga tapos ma-brainwash ka talaga dyan dahil ganito sisiraan. Tuwing pasalamatan, sisiraan tayong mga Katoliko. Panay banat yan, panay palagi may panayan. Wala nga yung pagsisira palagi. Tuwing mayroong pagtitipon. Kaya siyempre, doon ka na mabubuo ang utak mo. Pag nag-preach sila, kumbaga, konting Bible verse, konting paliwanag, tapos yung the rest nun, puro atake na. Boy, mga atake rin. Mga atake yan. Na agad. Makatapusan yan, atake na yan sa sa mga dati. Ganon, ganon. Kaya bawal na makipag sa usap sa ibang reliyon. Pero kapag Bible exposition, pwede daw mag-sorry pa uli. Hindi na kapag nandiyan ka na, kapag ganito sa amin mga exeter. Ang sa amin, alam mo po, sa demonyo na pasumpa ka ng ganon, mga exeter, sa demonyo na ang turing sa'yo. Hindi ka na, ibabalak ka na sa Facebook, kanyan, iba ng diwa mo, hindi ka na sumusunod sa Pero dinadalaw ka pa rin. Ilang years ka doon, ka bro doon? Ilang years ka sa MCGI, bro? Ako 2015 ako naanib po. Ay, matagal. Bago ka lang nag-exit, bro? Opo. Pero matagal na rin ako naglalambre kasi minsan may hanap buhay ka na papabayaan mo. So, dahil sa haba ng pagkakatipon, talagang mauubos ang oras mo. Okay. So ano po yung last huling tanong po, ano po yung nakakapagbalik sa'yo sa sa Katoliko? Dati kayong Katoliko, brother? Opo, dito po ako kinasal. Dito kami ng asawa ko. So tapos bumalik kayo bago lang po. So na-confess niyo na yon na kayo uli? Na-confess mo na yung na-confess ko na po. Opo, na-confess ko na po.
Opo, nag-confess na po ako sa katedral. Amen. Oh. Ano po yung last ang tanong? Paano kayo naisip na bumalik? Ano yung naging rason doon? Ako kasi mahilig ako magsuri kahit nandyan ako sa ano, mahilig ako ano, mag tapos yung last ko na attend yung 'di ba naghamon si Brother Eli kay Father Darwin. Oo, Nandun pa ako. Yun, nandun ako ng time na yon. Nag-attend pa ako nung. Pero wala na, paminsan-minsan na lang ako na ano, sumisipot sa kanya. Chimpo na yung last na yun. May umamon kay Brother Darwin. Akala ko, ipapatanggol niya ang iglesia. Na ano, kahit sabi, pinasampol nga sa sisiw kapag doktrina eh. Kapag ang sisiw nga yan, ang inahin, dapat kami nga mag-ano, kayo mga inahin ngayon, mga member, kami bahala. Kapag may umano ngayon, kami bahala. Pero yung pala, wala eh. Umurong ang puwet ni, ano eh. Doon na, ano, pinagalitan niya si Mel eh. Si Mel, ano, Mandraog, siya ang ano noon sa AdPro. Pinagalitan niya si Mel Magdaraog? Oo, si Mel Mandraog. Ano ang reason? Kausap ka nun. Kausap doon sa ano, di kayo pinapasok sa consultation. Oo. Nandun siya nun, bro, Jando. Nandun ka nun? Nandun sa buwak. Bakit pinagalitan? Ngayon ko lang nalaman to. Bro, ngayon ko lang nalaman yan, bro. Bakit pinagalitan si Mel Magdaraog, bro? Kasi nakipag-usap pa daw kay ano, nakik-conversation pa kay ano, na pupapasok sa consultation si Father Darwin. Oh, pinapasok kami ni Mel Magdaraog nun. So, pinapasok, oh. Ibig sabihin, alam ni Eli Soriano, nandiyan si Father Darwin. Opo, nagpinagantay nga si Father Darwin. So, okay. Ngayon ko lang to nalaman to. Oo, sabi mo kay Father Darwin, bagong news yan. Interview ko siya. Ganito yan, bro. Maraming kapatid na kapatuon yan dahil nandun din ako. Bigla nga ako, last ko yung attenda yon. Sabi ko, kapag may lumalaban para kay Brother, na mayroong talagang may alam. May alam, oh. Atras din palang bayag ni. So, alam pala, so, ni Brother Eli daw. Ibig sabihin, alam ni Brother Eli nung gabi yun nandun kami. Pero pinagalitan niya si Brad Mel Magdaraog. Bakit niya pinagalitan, bro? Kaya, ano po? Bakit niya pinagalitan si Mel Magdaraog? Bakit niya pinagalitan? Huwag na doon papasukin si Father Darwin para Kaya nga, linihis niya yung doon na kami, pinagano ngayon. Ito, bakit ganyan? Sabi bakit pinapasok pa yan? Ganyan. Alam na mali na Umiwas talaga. Totoo yun. Ay, umiwas. Alam na booking. Maganda to. Kasi sabi, ano mo yan, ha? Maganda to kasi sabi kasi ni Eli Soriano kasi, papasukin daw niya kami, mag-uusap daw sila. Ito, pakinggan nyo. Humanda kayo. Pupuntahan ko kayo sa susunod na linggo, 4 na Bible study, kayo itatapi ko. Napakita ko sa tao panluloko yung iglesia nyo. Sige, kung nakahanda ka, magbukas ka ng internet, pumasok ka sa chatboard, at mag-usap tayo, ha? Reverend Father daw. Sinungaling ka. Ayun. Papasukin, sabi niya. Papasukin daw, Di ba, hindi kayo nakapasok doon? Hindi kami pinapasok. Totoo, hindi kami pinapasok. So, kayo pinapasok doon dahil si Mel na nga yung pinagalitan noon eh. Bakit kinakausap pa sa telepono? Ganun, pinagalitan? Kinakausap kami, nung hapon, kinausap ni Mel Magdaraog si Brother Darwin. Totoo yun. Alam ko po yan. Tanda niya sa loob po ako noon. Nag-attend ako ng pasalamat.
Yun ang nasa isip, bigla kang nag-ano, no? Yun ang biglang Oo, bigla nag-strike na sa'yo. Bakit Oo. chance niya sana na maipaliwanag ni Bro Eli sa mga pare na tama siya, di ba? Yun ang iniintay Opo. niyo no? Kaya lang, Opo. itong si Bro Eli, umiwas siya. Yun mismo nakaano sa'yo, nagpa-convert sa'yo uli. Opo, opo. So, isa pa yun, nagpalakas sa akin ng loob. Kaya sabi ko, sinusurvey ko rin sa mga, pagkikinig na. Pero nag-attend na talaga ako nun sa pagsisimba dahil ang, kliyente ko, minsan nagpupumapasok ng simbahan, kaya pumapasok ng simbahan. Yun. Na-booking. Mm. Kaya pa sabi ni Juliano Balabas, sino? Kaya pa sabi pa ni Juliano Balabas, sino ka para tawagan? Ano kaya itong mga tao ito walang magawa na mayroong isang pari raw na nagsasabi, 3 araw na ito ako naghihintay na tawagan ako ni Soriano. Bakit? For all you know, ba't kita tatawagan? Wala naman akong nakausap na pare para tawagan kita. Wala daw nakausap na pare. Kasi si Brad Mill, bro? Si Brad Mill Mandaraw talaga ang naghahawak niyan para makapasok ka dahil sa Central. Siya talagang yan. Siya yung nakipag-communicate sa akin, bro. Si Mel Magdaraog, bro. Totoo. Na-booking. Opo. Natakot. Umiwas. Siya po talaga, kasi maraming monitor yan, maraming mga ad pro. Kaya kung niyan, may consultation yan, maraming na yan. 'Di ba, naka-computer na, na ang paksa, kapag may consultation nga diyan kapag Bible Expo, alam ko yan dahil diyan kami sa lokal ng Legazpi, kapag sinong tatanong, ano na itatanong mo. Kaya bago ipasalang yan, alam na na siya, nakahilera na. Kaya madali niya yung sagutin. Babasa na lang si Brother Eli sa nakamonitor sa mga maganda yung binunyag. Ngayon lang nadugtungan yung reason. Ba't hindi kami tinawagan namin si Mel Magdaraog ng gabing yun kasi naghintay talaga kami ni Padre Darwin. Sabi Padre Darwin na mag-live na lang muna tayo habang naghihintay. So nag-live kami ngayon. Si Brother Wendell gustong pumasok sa Zoom, di siya makapasok kasi yung Zoom namin nakakonect sa ang dating Daan Bible Exposition. Ngayon, ang nangyari ngayon ganito. Naghintay hanggang nung mga 9:00 ng gabi, biglang the host of the meeting has been ended by the host. Di ba kayo pag inen yung Zoom, the meeting has been ended by the host. So, wala na. Brother Wendell, tingnan mo nga natingnan kung nagla-live pa ba? Wala na pala, wala na. So, tinawagan namin si Mel Magdaraog 5 beses. Dokumentado yung Brother Angel. Tinawagan namin siya 5 beses, pero magre-ring, mamamatay agad. Yung pala, pinagalitan pala. Ngayon, nanginig sa takot ng tinutuhanan. Ngayon ko lang. Pa naman yan sa Brother Eli. Ano ba yan? Palagi yan. Ano yan? Ba magsalita kapag nasa loob ka na? Kaya nga, ang pasalamatan, puro unintended for broadcast. Hindi parehas sa Katoliko. Pag nagmimisa, mayroon naka-broadcast talaga. Kaya marami kang malalaman kapag nasa loob ka na. Makukulto ka talaga. Sarado Bakit merong unintended for broadcast? Bakit merong ganun? Para sa doon talaga kasi sabi nila sa may talata diyan sa Biblia, para daw sa mga aso dapat hindi sa yung salita ng Diyos dapat hindi parang yuyurakan bang, 'di ba, na may talata sa Biblia Sabi niya. Amperlax na ganon. Yung baboy. Huwag mong bibigay yung perlas sa baboy. Yun. Saka yung aso. Sa aso, huwag mo ibigay yung Oo, akala niya sila yon. Patay tayo.
Ngayon ko lang nalaman to. Magandang magandang expose yung ginawa mo ngayon. Pinagalitan pala si Mel Magdarao. Oh. Pinagalitan pala si Mel Magdarao. Ang ganda nito ah. Kaya panghuli na lang bro. Tama ba yung pagdarasal nyo Muslim style? Yung nakaluhod ka tirapata talaga? Muslim style. Nasa na yan bro? Titay Yun ay nasa yun ay nasa kanilang mass indoctrination. Sa debate yan eh. Natalo lang sa debate, ginaya lang yan, hindi ma-accept na pagtalo niya. Di ba may baptism? Sinong nakatalo sa kanya? Sino nakatalo? Yung sa debates, yung bata pa na si ano ba yun? Nasa internet yun eh. Yun, kaya ginaya niya dyan, hindi lagi namin natalo siya, pagtira pa. Si Jeffrey Madlangawa ba yun? Hindi, si ano ba yun? Basta bata pa yun eh, nasa yun eh. Nasa YouTube pa ngayon eh. Yung Titay Me na yan. Hindi si hindi si Blanco. Hindi. Hindi rin si Blanco kasi ibang ba? Baka wala na sa internet yun, tinanggal na. Nandiyan pa rin. Inaano pa rin yun. Parang hanapin ko i-search ko. Kasi yung video nila ni Melchor Manalili bro, wala sa internet. Marami na pong dinilit. Marami kasi contradiction kasi sa tagal mo na ang una ninyang nag-iiba-iba talagang ang argumento niya. Oo, ang mga paliwanag pag tumatagal, nag-iibang paliwanag ni Brother Eli kontra na doon. Lalo na ngayon sa kay Daniel Rason. Ang debate sa kanila walang walang kibuan. May debate walang kibuan. At saka meron akong naalala dati, Brother Angel, may video sa YouTube, tinanong si Brother Eli Soriano, sa demonyo ba ang hindi pag-aasawa? Ang sagot niya, hindi sa demonyo yun. Aral ni Kristo yun. Katunayan, si Pablo walang asawa, si Kristo walang asawa. Yun ngayon, hinahanap ko yung video na yun, di ko na makita. Kung alam ko lang na mawawala, tapos dinalog ko na nung panahon na yun. Pati yung yung gulong nangyari sa Jollibee, sa pagitan ng INC at saka ng MCGI, yung gulong nangyari na kahit na may pulis na humarang sa gitna, nagsalpukan pa rin silang yung dalawang grupo na yon. Wala na rin sa YouTube ngayon. Pinagdidelete na kasi, naka-private yan sa YouTube. Dati noon, mga 2000, mga ganon, nandiyan pa lahat, karamihan pa, kasi hindi pa nag-open noon eh. Yung yung kayang debate sa pagitan ni Manalo at saka ni Soriano, mayroon silang dokumentaryo ganito, three-part dokumentaryo yan eh. Debate Eli Soriano versus INC. 3-part episode yun eh. Wala na ngayon. Parang wala man silang debate. Hindi, meron akong kopya nung bro. Ito ba? Ano ko lang, ipatunog ko lang ha. Opo. Debate sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Eranio Manalo. Yan o. So, sila gumawa ng debate at okay sa kanila. Kasi sila ang gumawa ng debate sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Eranio Manalo. Ngayon, nung kami naman ang gumawa ng Brother Angel, ng term na debate, nagreklamo si Eli Soriano kasi bakit daw nilagyan doon ng versus? Ito. Nandadaya ka, Reverend Father, ang pangalan nun. Nagkakalat ng lagim sa internet. Brother Eli versus Reverend Father. Ano't ganito? Hanapin mo nga yun, versus daw sa kanya. Hindi kahit kailan di kita nakaharap eh. Oo. Galit na galit siya na ginawa naming versus. Pero siya, yung kanilang ginawa na dito ito pakita ko. Versus Eranio daw, hindi naman si Eranio. Hindi naman nagkaharapan ni Eranio Manalo. Pag sila gumawa, okay lang. Pag tayo gumawa, strike ka agad.
Pati nga Apollo Kibuloy versus Eli. Meron silang dati. Meron yan dati, Eli Soriano versus Apollo Kibuloy, Eli Soriano versus Johnson Amica. Hindi naman nagkaharapan yun. Pag sila, okay lang. Nang kami gumawa, nagreklamo sa Soriano, bakit doon nilagyan doon ng versus? Ganun na, gawain kasi nila yon. Gawain talaga nila yon. Kaya ganun yung, kapag nag-counter ka, ganun yan eh. Papalusot yun. Hindi nila alam yung ibanghelyo, Brother Angel. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Sabi sa Matthew 7:12, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Ginagawa nila yung ginagawa nila. Ngayon, mag-i-strike sila. Strikean tayo. So, kaano talaga, ang daming yan talaga, lalo sa mga matatandang kapatid na nag-exit ngayon, ang dami ngayon. Mga matanda ng kapatid, ng mga pa. Ang dami na, no? Ang dami na nag-exit. Oo, ang dami na, lalo na ngayon. Ang dami kasi iba ang ubusin ng pera mo dyan eh. Pati pamilya mo eh, pag-iwalay. Ayan nakikita niyo sa screen? Ayan debate sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Eranio Manalo. Ganun yan. Pag sila gumawa, okay lang. Pag tayo gumawa, strike. Nakakatakot pa naman, biblical yung sinungaling, bro. Pag sinungaling, dagat-dagatang apoy, how many times yun binanggit sa Revelation? Pag sinungaling, ang mga sinungaling talagang mapupunta sa dagat-dagatang apoy. So, nakakatakot. Biblical kayo. Oo nga, no? Ama nila si Diablo. So, pero biblical siya, no? Nakakatakot. At least salamat sa Diyos, bro. Nakapagbalik ka sa totoong simbahan. Salamat sa Diyos din po. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagpasok. May bago kang content ngayon, Bro Jando. Alam mo na yung nangyari noon. Booking. Siya mismo, XMCGI, nandun pala. During that time, tumawag ka. Tumawag si Bro. Sasabi niya, wala. Ano ko lang mukha ko, no? Ano ko na ang mukha ko? Nahuli si ginamit ka ni Lord para mapatunayan yung mapatunayan natin katotohanan dito sa sa live. Marami yung yan. Lahat ng mga may MCGI na niyo to, pakibigay niyo sa lahat. Malalaman natin gaano siya katakot sa mga pari. At itanong niyo rin sa mga may MCGI na kapatid, itanong niyo, totoo ba talagang aral ni Eli? Oo, sige, kung totoo at tama, bakit wala kayong mga pari na na mga miyembro? At saka Brother Angel, naniniwala. Walang pari na miyembro, walang naanib na pari. At saka naniniwala ko sa kanya, bro, na sinasabi niya na yung tanong nire-record mo na yun, kaya nakahilera na yung mga talata, kaya madali lang sagutin. Naniniwala ako doon kasi meron tayong dokumento kung saan talagang pinag-aralan nila yung mga katanungan bago nila sagutin. Eto ating parinig. First come, first serve. Ito, kaya kita inuna ngayon. Number 1 ka rito, nakalagay dito sa tanong. I-close up mo nga ito. Number 1 ka eh. Pero meron ditong tanong, hindi urgent. Hindi urgent. May tanong dito, hindi urgent. Pero nung isa pang linggo, nakita ko na itong tanong na to eh. Pero hindi ko pinatulan eh. Ikaw na nga inuna ko ngayon eh. Dahil ikaw ang inilagay na number 1 nung naglalagay ng number. Tinan mo. Ito ang tanong Number 1 ka. Pakita mo yung number 1. Tinan mo. Number 1 ka, prayer meeting ngayon, di ba? Ayoko ulit pakita yung video. Kasi baka mag-strike na naman sila ulit. Tama yan. Naka-record, number 1 ka dito. May nakita ganyan papel sa Soriano. May mga katanungan dito, mga talata. Yun. Forward na po yan. Forward na po yan. Dahil naman via satellite naman po yan eh. Kaya madali naman
online siya, kaya wala problema. May mga satellite naman kaya na naka-broadcast. Yung pong Kaya pag maraming nagtatanong, doon nag-umpukan doon sa likod para makita maraming tao sa likod. Tsaka matindi rin siya magalit, Brother Angel. Pakinggan niyo kung paano siya magalit. Tingnan mo tong katarantaduhan mong ito. Kung malapit ka rito sa akin, baka ikaw napakawalang hiya mo naman. No? So, nandun talaga. Meron pang ulol yan eh. Meron pang ulol pa rin, bro. Meron pa? Ano ko, matindi talaga to. Ulol pa ang sinabi, ulol ka. At least kalahin mo, di ba? Ang napapaulol ka, napapa-impyerno ka. Oo. At least ngayon na may liwanag na nangyari na alam ni Soria kasi ang akala ko dati imposibleng hindi alam ni Soriano nandun kami. Bakit? Kasi si Mel Magdaraog mismo ang nagpapasok sa amin. Kaya, syempre, bago magsimula sabihin niya, Brother Eli, nandiyan si Father Darwin sa linya. O di, excited. O, ganun ba? Siyang unahin natin. Di ba? Pag tayo ganyan, siya unahin natin. Di ba? Sa ating punto-punto, pag may taga-ibang sekta, yan ang unahin natin. Pero siya hindi, pinagalitan pala si Mel Magdaraog. Ngayon ko lang nalaman yan. Ganda ng ng expose mo, kapatid. Thank you, brother. Thank you. May nag-comment dito, ang sabi daw, kausap niya yung membro niya, ipinalabas na si Father Darwin daw umatras. Si Father Darwin daw umatras. Wala naman, hindi naman atras yun. Dahil nandun ako eh. Nandun ako na yun, hindi naman umatras. Nag-antay nga, pinag-antay. Sabi ko, ano ba? May umuot naman. Akala ko matapang si Brother Eli. Yun, na-booking. Nanginig ang tuhod sa pari, kaya pala ayaw niyo makipag-debate sa pari, no? Sa pari. Nagpipili rin nga tayo yun kasi hindi naman talaga lahat ng pinapatulan niya. Sa Iglesia ni Cristo nga, sa mga di ba, diyan sa magagaling sa Greek na announcer ng Iglesia ni Cristo, hindi naman siya pumapatol. Gusto niya si Eranio porque hindi kaya niya si Eranio. Hindi, mukhang yan talaga ang stand nila, bro. Kung alin ang hindi pwede doon sila papasok. Alin ang hindi pwede doon sila papasok. Para bang si Yan, alam na may alam ka. Para bang si para bang si para bang si Almasora, alin yung hindi pwede doon siya papasok. Sabi niya, magharapang kami sa Tagbilaran. Sige, Tagbilaran na po. Kumasa na ako. Sabi niya, online na lang. Ay, hindi pwede. Sabi niya, online na lang kasi wala nang gasto. Hindi, ikaw ang nagsabi sa Tagbilaran eh. Ay, hindi. Doon tayo sa live ni SLTV. Pag di ka pumasok, takot ka. So, alin ang hindi pwede doon siya papasok? Ayun, sinabihan ko naman na nilipat sa February 24 yung debate. Sabi naman niya, ano ba naman niya? Nakapag-book na kami January 31. Alin yung hindi pwede, doon sila papasok. Kasi alam nilang ayaw mo doon eh. So doon sila. Alam nilang ayaw mo doon eh, di ba? Ayaw mo doon, so walang mangyayari. Doon sila. Pag doon sila, ayaw mo doon, sabi nila ngayon, natakot si Jando. Hindi nagpakita si Jando Alabado. Natakot sa akin. Ganun silang magsalita. Kasi doon sila papasok kung saan hindi pwede. Tapos kung matapang kung saan pwede doon. Pasensya ka na kapatid kasi yung presidente kasi nilipat niya sa February 24. Tapos kung matapang sa Almasora, okay lang yan, walang problema yan. Nilipat niya sa February 24. Para yun lang naman pala eh. Di ba dapat ganun? Ayaw niya eh. Kung saan nang hindi pwede doon siya papasok. The same si Soriano. Style talaga. Kaya sabi ko kay Almasora, sa debate natin, promise mo ha, kopyahin mo si Eli Soriano ha, para lahat ng kilos mo, predictable ko. Ano nangyari? Nakapag-book ka na pala ng ticket eh. Picturean mo nga yung ticket, send mo sa akin dito. Hindi wala daw. Nandun daw sa Bulacan. Ala.
Okay, thank you sa iyo, brother XMCGI. Maraming salamat sa iyong in-expose ngayong gabi. Malaking tulong yan. Thank you, brother. Sige, thank you. Sige, God bless, bro. Thank you. Sige, salamat bro. Ayan, maraming salamat kay XMCGI Exeter. Ayun, no, laking ano niya. Binigay niya ng linaw yung dating malabo sa akin. O, siya nagbigay ng linaw ngayon. Maraming salamat. Papaalam ko doon kay Brother Darwin na pinagalitan mo na si Mel Magdarao, kaya pala di kami pinapasok. Alam pala niya, hindi lang niya, alam pala niya umiwas lang. Akala siguro hindi niya itutuloy ni Father Darwin. Akala niya di papatulan. Oo, kasi sabi niya pumasok ka eh. Sabi niya nung kausap niya. Siya yung naghamon nun kay Santo Papa daw, Brother Angel, lalabanan daw niya. Ito, parinig natin to. Ito, parinig natin. Ipunin nyo lang itong aking sinasabi. Makikita nyo yung totoo eh. Kagaguhan niya, no? Meron bang pari ngayong mga angas niyan? Pati Papa sa Roma hinahamon ko. Meron bang pari ngayong mga angas niyan? Pati Papa sa Roma hinahamon ko. Meron bang pari ngayong mga angas niyan? Pati Papa sa Roma hinahamon ko. Tamo? Pati Papa sa Roma hinahamon niya? Ay, marunong ko mag-Italya? Italiano ko ba magsalita? Di. Nabigyang linaw, naghamon siya. Pinatulan niya pa na Darwin. Magpumunta ka sa chat. Mag-chat ka. Mag-uusap tayo. Chat, mag-uusap? Ano ba naman yan? Papa sa Roma, si Father Darwin lang, nanginig na. Nanginig na kay Father Darwin, natakot na kay Father Darwin. Alam nyo dati, totoo lang, sabi ko kay Father Darwin, Padre, malakas na kalaban si Eli Soriano. Nanggigigil ako sa kanya. Mas maganda siguro na paghandaan natin. Father Darwin naman, sige, paghandaan natin. Very eager si Father Darwin, oy. Ilang beses yata kami naghintay, 3 beses kami naghintay, pero dinedma kami. Alam ba ni Soriano na dinedma niya kami 3 beses? Alam niya, pakinggan nyo. Ito, dinedma kami 3 beses. O, ayan, no? Yung mga grupo ng mga pare na naninira sa atin sa internet, no? Ano kaya itong mga tao ito walang magawa na mayroong isang pari raw na nagsasabi, tatlong araw na ako naghihintay na tawagan ako ni Soriano. Bakit? 3 araw. Hindi kami tinawagan. Tapos sasabihin ng mga MCGI, matapang lang kayo. Dahil wala na si Soriano. Ano? Hoy, buhay pa yan. Kaya nga siya ang dahilan ba't na-take down yung aming YouTube channel eh. Pina-take down ng ADD Production. Tapos sabihin nyo, lalabas lang kami dahil patay na siya. Hoy, buhay pa yan. Lumabas na kami. Kaya nga siya naggalit eh. Ano daw? Ireklamo yan sa YouTube eh. Yung ano niya? Sabi niya, ireklamo yan sa YouTube. Parin niya yung ireklamo doon sa YouTube. Asan ba yun? Bakit? Ito? Tandaan nyo, babalikan kita. Papatunayan ko nagsisinungaling ka. Ba't mo ako dinadawit dyan sa programa mo? Bakit nyo ako dinadawit dyan sa programa nyo? Hindi, awal siya. Tapos sabihin ng mga MCJ, matapang lang kayo nagsilabasya ngayon kasi patay na si Soriano. Sige na nga, pasalamat na nga tayo kasi ito na si Divine. Alam nyo na, alarm clock na to. Yan ang kinatatakutan ni Brother Jando Alabado. Walang duda yon. Okay. Hindi natatakot kay Brother Eli, kay Daniel Rason, sino man. Pero pagka si ano na tumawag, takot na yan. Si Divine, wala na. Atras na. Si Divine na, atras na. Okay, pasalamat na tayo. Ibigay una kay Brother Romel Palma sa kanya. Pasalamat, Brother Romel. Ikaw muna mauna. Yes po, maraming salamat, Brother Jan. Una-una po, maraming salamat sa ating Panginoon, no? At maraming salamat din sa napakagandang naibahagi ng ating kapatid, no, na nagbuyagyag ngayon o nagpahayag ng tunay na katotohanan talaga na patungkol sa mga kasanungilingan ng taga-MCGI. Ngayon, hindi na kayo makakapagtago dahil meron namang another additional living testament na nagpapatunay na talagang bahag ang buntot ni Eli Soriano.
wag na kayong magsalita pa sa social media na bakit ngayon lang kayo nagsasalita, patay na yung tao. Actually, tama, totoo yun yung sabi ni Barjando. Kaya nga, tanggapin nyo na lang po at sana ay maging open-minded po kayo at makita niyo po yung buong katotohanan sa pananampalatayang tatag mismo ni Kristo, ang Katoliko. Sa Diyos ang lahat na papuri. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. At yun naman ibigay naman ngayon kay Brother Romer naman na bukid ng Brother Romer. Okay, Bro Jando, una-una, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga na. At salamat po sa lahat ng mga nagsusubaybay sa punto-punto. God bless, good night, and everybody. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo. Siya nga pala, meron pala ako dito palang video pala ng isang member ng MCGI pala na na si Broccoli TV. Na feature niya ito. Hindi ka na pa-discussion sa kanya. Yan guys, yan po yung compilation ko ng mga buong pangyayari mula umpisa hanggang kanina Friday. Hindi po nakapasok si Father Gitcano. Nabanggit pa niya ako dun sa huling clip, no? Maagang natapos ang Bible Exposition 9:30 PM. Hindi man lang nabanggit si Father Gitcano. Medyo nakakadismaya, no guys? Aminin natin hindi, nakakadismaya, hindi siya napagbigyan. After nung mga hamon ni Brother Eli, hindi siya nakapasok, hindi siya tinawagan. Tinatawagan niya, hindi pa rin siya nakapasok. So, kinonfirm niya ha, tinatawagan namin pero hindi kami pinapasok. Tingin ko wala na mangyari dito, magiging online debate na lang to, kanya-kanyang post ng videos, wala nang paghaharap na mangyari. Thanks for watching guys, have a good day. Kayo na lang humusga. God bless you. Ayan na, yan ang sinasabi natin. So, confirm ha, natakot si Eliseo Soriano. Okay, atin na may ibigay naman ngayon kay Brother Wendell Talibong naman sa kanyang pasalamat. Brother Wendell, there pa you. Wala na siya there. At ibigay naman ngayon kay Brother John Ray. Brother John Ray, there pa you. Brother John Ray, there pa you. Wala rin Brother John Ray. Pahingas Brother John Ray. At ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman. Brother Angel, ikaw na lang Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Buti pala na may naitanong kagad si at may nagumpisa doon sa tanong natin sa MCGI ngayon. Ayun, no, nahukay natin, no? Yung talagang malaking katanungan, bakit hindi pinapasok? Ngayon pala ay bakit nangyari? Hindi nakapasok si Father Darwin no? Alam natin lahat 'yon. Ngayon pala hindi talaga pinapasok. Natakot, na-booking, no? Dahil sa umpisa ng tanong natin sa MCGI. Talagang walang lihim na hindi mabubunyag, no? Ang tapang niya siya mismo nagsabi no na narinig ko pa yun, hindi pa yata ako dito noon, Bro Jando, no? So nakikinig pa lang ako sa inyo noon nagtatanong pa lang ako noon yung mga yung pangyayari. That was 4 years ago, no? So ayun, na-booking. So inisip natin baka hindi na lang napansin, no? O baka sobrang busy ni Brother Eli. Inisip ko rin yun, baka sobrang busy, hindi ngayon pala alam niya, talagang umiwas. So, yun, isabi mo kay Father Darwin yan para malaman yung katotohanan na akala sobrang busy, hindi napansin, hindi, umiwas siya, alam niya nandun si Father Darwin, pinagalitan pa nga yung nag-entertain kay Father Darwin, no? Malinaw po yun, no? At sa lahat ng mga may kilalang MCGI ngayon, tanungin nyo lang sila, nasa tama ba talaga ang turo ni Eli? Nasa katotohanan? Yes. Okay, tanong yung pangalawa, meron ba kayong na anong pare o wala? naakay na pare o wala? O kung hindi, o wala. Wala kayo sa katotohanan, no? So yun lang ang tanong sa kanila. Kung wala kayong naakay na pare, bakit wala kayong naakay na pare? No? At bakit wala siyang nakadebate na pare? Yan ang ebidensya na takot, umiiwas. Dahil lahat ng mababasa sa Biblia from Old to New Testament, priests are the messengers of God. Hanggang sa Book of Revelation, priests will reign on earth. No? Jesus is a priest. Kaya takot na takot sa mga priest si Brother Eli Soriano.
yun ang makakapagpatatag sa atin, no? Yun ang makakapag-ano sa kanila, no? Na makakapag-isip sila, bakit wala kayong pari, no? Bakit wala kayong maanib na makaakay na pari? At kayo mismo sa Biblia puro pari, kayo walang pari, no? Ganun lang kasimple yun, at naway no, mabuksan ang ating isipan. Napakarami ng na biktima, fallen angels. Biktima lamang po siya, biktima si Brother Eli. Let's pray for them. Every night, every day, pinagpe-pray po natin silang lahat. Ganon din sa Ebanghelyo kanina, paalala, no? Misinterpretation din ng mga Pariseyo yung araw ng pamamahinga, yung batas ni Moises. Nung una panahon pa lang pala, may na out of context na, no? Pati yung pagpapagaling sa mga may karamdaman, bawal daw, hindi. Sabi ni Jesus, pinaliwanag niya. Magpapahinga sa trabaho. Pero yung paggawa ng kabutihan at pag-ibig sa kapwa, hindi yon, sabi ni Jesus. So, mali ang interpretation ng mga Pariseo kagaya ng mga ibang sekta ngayon, mali, no? So, totoo po, nasa totoong simbahan ang tamang interpretasyon po ng Bible. Dahil mismo ang simbahan, wala pang Bible, may simbahan na. So, ang simbahan na mag-i-interpret ng Biblia. Ang mga kaparian ang mag-i-interpret ng Biblia. No? Tayo po ay tinuruan ng mga pari, mga magisterium, kaya nandito po ang tunay na simbahan na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po, back to you, Bro Jando, and good night everyone.